Magandang umaga po sa buong bansang Pilipinas. Magandang umaga, Sec Mart, and magandang umaga, Yusek Rocky. Nagbabalik po tayo bilang tagapagsalita ng ating Pangulo. Nagpapasalamat muna po tayo sa ating Pangulo sa kanyang pagtitiwala sa atin. At ang aking marching order lang po sa ating Presidente, ipaalam sa taong bayan kung anong ginagawa ng gobyerno, lalong-lalo na sa harap ng paghamon na ating hinaharap ngayon. Simulan po natin ang ating briefing sa pagbibigay ng mabuting balita. No? Kahapon po nagkaroon ng pagpupulong at nandun po sa pagpupulong ang ating Presidente, si Secretary Dominguez, si Secretary Bautista, si Secretary Galvez, si Secretary Nograles, at saka si Senator Bongo. At doon po sa pagpupulong kahapon, inuprubuhan po ng Pangulo ang tulong para sa ating mga small and medium scale industries o ang tulong na hinihingi po ng ating middle class. Ito po ay on top doon sa tulong na binibigay na natin sa pinakamahihirap sa ating sambayanan. No? Now, ano po itong tulong na ibibigay sa ating mga small and medium enterprises? Well, simulan ko po muna kung ano na inaibigay natin sa ating mga middle class. No? Unang-una po, nagkaroon na po tayo ng extension sa mga filings, lalong-lalo na po ng BIR filing sa April 15. No? Yan po ay na-move na ng isang buwan. Binigyan din po natin ng palugit yung pagbabayad sa mga pangungutang ng ating mga kababayan ng 30 days at binigyan din po natin ng palugit ang pagbabayad sa mga upa ng another 30 days. Now, bukod po dito, ang naaprubahan po kahapon ng Presidente ay tulong sa small medium enterprises na 30 bagong packages ang ibibigay ng ating gobyerno sa mga maliliit na mga negosyante. Unang-una po yung tinatawag na Small Business Wage Subsidy. Pangalawa po yung Guarantee on Small Business Loans. At pangatlo po yung Enhanced Net Operating Loss Carryover. Ano ba ho yung unang package na ibibigay natin sa ating mga maliliit na mga negosyante? Well, ito po ay subsidy. Subsidy na ibibigay sa 3.4 million na mga negosyante. No? At ito po ay magkakaroon ng halagang mula 38.5 billion pesos hanggang 51 billion pesos. Now, ito po ibibigay sa mga manggagawa ng SMEs at ito po ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng halagang 5,000 hanggang 8,000 pesos kada empleyado. Now, ang requirement lang po nitong programang ito, kung kayo po ay nakatanggap na dun sa DOLE ng 5,000, isang buwan na lang pong subsidy ang makukuha nyo dito sa Small Business Wage Subsidy. Now, bukod po dito ay nagkaroon din ng programa kung saan ang gobyerno ang magagarantiya ng mga pangungutang ng mga small, medium enterprises. Alam po natin dahil nga nagkaroon ng lockdown, importante na magkaroon ng additional capital ang ating mga maliliit na negosyante. No? At dahil po dito, ang gobyerno ay bibigay ng garantiya sa hanggang 60 billion pesos kung hindi po ako nagkakamali, no? At ito po ang ginawa ng ating gobyerno, pinul po natin lahat ng mga guarantee funds na meron tayo ngayon nang sa ganun po ay madaling makakuha ng loans ang ating mga small and medium enterprises. At yung pangatlo po ay yung tinatawag na Enhanced Net Operating Loss Carryover over 5 years. Ibig sabihin, yung lugi po ng ating mga maliliit na mga negosyante dahil nga nagkaroon tayo ng ECQ ay po pwede nilang maklaim sa kanilang tax filings for a period of 5 years. Mamaya po siguro ay po pwede magtanong yung mga miyembro ng media tungkol dito sa bagong package para sa small and medium enterprises. Now, bukod po doon sa pagpupulong kahapon, no, ay may mga mensahe din ng ating Presidente. Unang-una, nakikiusap po ang Presidente doon sa mga nagtatao sa ating checkpoints. Nagpapasalamat po siya dahil alam po niya napakahirap ng trabaho ninyo, nakabilad kayo sa araw at syempre po, kinakailangan humalibilo sa mga matitigas na ulong mga tao. No? Pero ang pakiusap lang po ng Presidente, wag po nating harangin yung supply ng mga pagkain dahil pag hinarang po natin supply ng pagkain, syempre po, walang makakain ang mga nakatira sa Metro Manila. Nakikiusap din po ang Presidente dun nga sa mga mayor at iba pang mga local government officials. Kinakailangan po ipatupad ninyo ang social distancing at hindi po mag-aatubili ang Presidente
na paaresto ang kahit sinong mayor o local official na hindi po magpapatupad nitong social distancing. Ganon din po ang pakiusap ng ating presidente at warning doon sa mga hospitals na hindi po tatanggap ng mga COVID-19 patients. No? Lahat po ng doktor, meron naman kayong sinumpaan na tinatawag na Hippocratic Oath at kinakailangan po bigyan ng serbisyong medikal ng lahat ng nangangailangan at lalong-lalo na po yung mga merong COVID-19 at sinabi po niya na ang Department of Justice ay magsasampa ng kaukulang mga kaso laban sa mga hospital na hindi po tatanggap ng mga pasyenteng merong COVID-19. Now, binabalita ko rin po sa inyo na taliwas sa mga naunang balita, sumapi po ang ating presidente dun sa virtual ASEAN meeting kung saan diniscuss po nila itong coronavirus. No? At meron pong 4 na bagay na inilabas ang ating presidente sa kanyang speech, no? Sa kanyang talumpati. Unang-una po, kinakailangan magkaroon po ng kooperasyon sa mga bansang ASEAN para doon po sa paggawa at manufacture ng mga healthcare systems at iba pang mga equipment na kinakailangan natin, no, para labanan itong sakit na ito. No. Pangalawa po, kinakailangan magkaroon ng tulungan para magkaroon po ng food security, lalong-lalo na yung supply ng bigas para sa lahat po ng mamamayan ng ASEAN. Pangatlo po, sinabi ng ating presidente na sinusuportahan po niya yung inisyatibo at lahat ng researches para po makahanap na ng vaccine o gamot para dito sa COVID-19. No? At ang sabi nga ng presidente, makikipagtulungan daw po tayo pagdating dun sa mga testings na gagawin para maaproba itong mga vaccines na ito. At pang-apat, ang sabi po ng presidente, hindi po kahuli-huling pandemic itong COVID. Kinakailangan handa rin po ang buong ASEAN para sa susunod pang mga pagsubok. So siguro ngayon po ay tatanggap na ako ng mga katanungan galing po sa ating mga kasama dito sa Malacanang Press Corps. Muli po, I'm happy to be back and thank you to the President for this second opportunity to be of service to our people. Bandera, kagabi daw po halatang dismayado si Pangulong Duterte sa mga mayor na hindi daw po nagpatupad ng social distancing. Although meron naman daw pong pinuri si Secretary Galvez na nagpatupad ng mahigpit na institute katulad ng Maynila, Valenzuela, Pasig, Marikina, Baguio, Davao, Caraga, Bicol Region. Kung meron daw pong partikular na pinariringgan si Pangulong Duterte kagabi. Wala naman po akong alam na pinariringgan siya, pero ito po ay warning sa lahat ng mga mayor. No? Alam niyo po, itong social distancing, hindi nga po ito matitigil itong COVID. Ito po ay nagpapabagal lamang ng pagkalat ng sakit. So kung hindi pa natin susundin ang social distancing, talagang mabibigo po yung ating ninanais na mapabagal yung pagkalat ng sakit. At siyempre po, kung ang mga lokal na opisyalis ay hindi magpapatupad nito, sino pa magpapatupad ng batas? Meron naman po tayong sapat na batas na po pwedeng gamitin laban doon sa mga hindi sumusunod sa kanilang mga katungkulan. Meron po tayong dereliction of duty, meron din po tayong disobedience with lawful orders. So yan po ay, as a matter of fact, a warning to all local government officials, kinakailangan ipatupad po ang social distancing. Okay. Tanong pa rin po mula kay Delia Cariaso ng Bandera, may report daw po about the investigation ng US expert na umuling nagmula sa Wuhan viral coronavirus at hindi sa palengke. May duda daw po sa pahayag ng Chinese officials na nakontain na po yung outbreak sa Wuhan. Sakali daw po na mapatunayan na totoo, ano po ang magiging hakbang ng gobyerno dito? Nako, ayaw ko pong mag-speculate muna. No? Hayaan na po muna natin yan kung saan nagmula yung virus na yan. Ang importante, magkaroon po tayo ng pagsama-sama na puksain o bigyan ng solusyon itong COVID-19 na ito. I will not speculate on matters that have not yet been proven, and what is important now is to delay the spread of this disease through social distancing and contribute to the effort to find a vaccine. Okay. May question pa rin daw po ang quality ng mga PPE testing kits from China. Nag-decide na daw po yung ibang bansa na hindi po ng paggamit ito. Ano daw po ang gagawin dito ng Pilipinas?
Well, alam niyo po naman po tayo handa po tayong umangkat ng kahit anong equipment na kinakailangan natin. Ang problema po ngayon talaga, nagkakaroon ng matinding kakulangan, no? Alam naman po natin na pati mga bansang Amerika ngayon ay hindi na nag-export pati ng mga mask, no, at mga PPEs, no, at lalong-lalo na yung mga ventilators, no. So sa atin po, nagtitiwala naman po tayo na wala tayong ginagamit dito na equipment o medical supply na hindi aprobado ng FDA kung saan nanggaling yung produkto ngayon. Dahil ito nga po ay situation of national emergency, mas gustuhin man lang natin na magkaroon ng malawakan testing para sa lahat ng mga bagay, hindi na nga po mangyayari ito. Now, salamat sa tanong na yan dahil nakalimutan ko yung isang importanteng anunsyo na ginawa ni Presidente kahapon. No? Itong rapid testing test po ay mas mura at mas mabilis po ang resulta kesa doon sa tinatawag na PCR testing. Ang pagkakaiba po ng PCR, ito po ay molecular test na hinahanap kung meron na ngang virus ang isang tao. Ang rapid test naman po, ito ay base po sa dugo at ang hinahanap nito ay antibodies. Ang antibodies, ito po yung kabahagi ng ating immunity, ito yung mga sundalo na lumalaban kapag nagkaroon na ng COVID ang isang tao. Natural po, pag meron ng antibodies, ibig sabihin yan, nagkaroon ng COVID ang isang tao. Now, ang benefit nitong rapid testing, ito ay mas mura, mas mabilis, at tatlo po yung pwedeng maging resulta ng rapid testing. Ikaw ay negative, ikaw ay positive, ikaw ay nagkaroon na ng COVID, pero nagkaroon ka na ng immunity at hindi ka nabanta sa lipunan. So, ang problema po, hindi natin mabili using public funds ang rapid testing kasi wala pa pong endorsement yung isang komite na binuo doon sa batas na sinulong natin sa Universal Health Act, yung Health Technical Assessment Committee, dahil hindi pa po tapos ang mga pag-aaral dito sa rapid testing kits, no? At hanggang hindi po na-approve ng body ito ay hindi po pwede gamitin ang public funds pagbili ng rapid testing kits. Sabi po ng Presidente, the buck stops with me. I take full responsibility. Bibilin po natin yung rapid testing test kits na yan. We will use it in conjunction with PCR. Ulitin ko po, PCR is still the gold standard. Yan pa rin po ang talagang pinakamabuting test kung tayo meron ng COVID. Pero dahil nga po kakaunting supply at mas mahal, isusupplement po natin yan sa paggamit ng rapid testing. Ngayon, wag naman po kayo mag-alala kasi ang alinlangan ng ilang mga health experts ay baka magkaroon ng false negative ang rapid testing. No? Well, unang-una po, ina-administer lang itong rapid testing gaya ng PCR dun sa mga simptomas na. So kung mag-negatibo po kayo sa rapid testing, kinakailangan pa rin kayong mag-quarantine for 14 days. Dahil hindi nga po garantiya 100% na yung negative ay totoo. No? Pero ang kabutihan naman po ng rapid testing, pag positive, kinakailangan talagang ihiwalay ka na sa general population at yan lang talaga ang paraan para mapigil itong pagkalat ng sakit na ito. So kahapon po, ang sabi ng Presidente, wala na akong pakialam, ikulong siya kung kinakailangan siyang ikulong, pero hindi naman siya po pwedeng umupo at walang gagawing iba dahil alam niyang importante na ma-isolate natin kung sino yung mga positive nang sa ganon, mahiwalay na natin sila sa lipunan nang hindi na kumalat ang sakit. So he ordered actually the spending of public funds for the purchase of rapid testing kits to be used in conjunction. Ulitin ko po, gagamitin ito kasama po ng PCR. At dun po sa report ni General Galvez, ninanais po natin na magkaroon ng 900,000 PCR testing at mga 2.2 million rapid testing, equivalent to 2.2% of the population. Okay, mula kay Marisalhan ni Secretary, sabi daw po ni Secretary Panelo na you are reappointed as the presidential spokesperson because the present crisis requires a new tack of messaging. Ano daw po ang ibig sabihin nito? Ano daw po ang changes ang gagawin nyo? Nako, salamat po kay Secretary Panelo, pero I think the question should be asked of Secretary Panelo. Ang nalalaman ko lang pong mandato, ipaintindi sa taong bayan kung ano talagang ginagawa ng gobyerno, lalong-lalo na meron tayong krisis gaya nito. Opo. Tanong naman ni Teresa Terada ng CNN Philippines, ano daw po ang reaction ng Palas sa petition before the Supreme Court to make the President bear his medical records just to end doubt with the President's pag-right? Alam niyo po, ang kasagutan ko dyan, bring it on.
We welcome the opportunity because this will enrich our jurisprudence kung kailan ba talaga mapupwersa ang presidente na i-reveal ang kanyang karamdaman. Malinaw po ang sabi ng saligang batas. No? Kinakailangan, pag merong serious illness, kinakailangan i-report ng presidente ito sa taong bayan. Now, ang presidente ay nagdesisyon na kung meron man siyang karamdaman, ito'y karamdaman ng lahat ng 75-year-old ay meron din. Kaya ang tingin niya, hindi po ito serious illness at hindi kinakailangang i-report sa taong bayan dahil ang pagiging presidente naman, hindi ibig sabihin yan ay wini-waive na niya yung tinatawag nating confidentiality of medical condition and records. Gayunpaman, may dalawa pa akong obserbasyon. No? Number one, ang presidente po ay absolutely immune from all suits. Ako po, nung panahon na ako'y mahilig magsampa rin ng kaso sa Supreme Court, David versus Arroyo, malinaw po ang sabi ng presidente ng ating Korte Suprema ron, hindi mo po pwedeng idemanda ang presidente kahit anong demanda yan habang siya ay presidente. Siguro ang only exception ngayon dyan ay yung writ of amparo dahil nagkaroon na tayo ng writ of amparo promulgated by the Supreme Court. And pangalawa, syempre, the Supreme Court is a trier of law. It is not a trier of fact. And because the Constitution says that it is only when the President has serious illness will he have the obligation to report to the people, sino po magdidetermine kung serious o hindi ang sakit ng Presidente? Hindi po kaya gawin yan ng Supreme Court. Kinakailangan po Regional Trial Court ang magdesisyon dyan. So ang aking fearless prediction, madi-dismiss po yan, but we welcome the opportunity of this petition to at least, as I said earlier, to build jurisprudence, to make jurisprudence, and to define specifically the obligations of the President in case of an illness. Opo, halos pareho din ang tanong si Teresa ng CNN Philippines at si Joseph Morong ng GMA7 if the medicine against coronavirus won't be available by May. Does it mean that the community quarantine will carry on, or is the President considering to ease up the lockdown by then? Well, as in fact, thank you again for that question because nakaligtaan kong sabihin na nagkaroon na po ng initial discussions kung ano mangyayari pagkatapos itong 2 additional weeks of extension ng ECQ. No? At ito po ay sa pamamagitan ng report ni Presidential Advisor Joey Concepcion at ni Secretary Dominguez. No? Marami po silang mga suhestyon. No? Ilang sa mga suhestyon ni PA Concepcion ay ito ngang mass testing. Kung po pwede, gawin na lang barangay level ang quarantine, hindi naman na buong Luzon. Ilang mga industriya, lalong-lalo yung manufacturing, payagan na magsimula. Pero yung mga non-essential industries ay kinakailangan sarado pa rin. Si Secretary Dominguez naman po, mas marami naging solusyon on the basis of geographical location, no? Yung mga lugar na wala naman masyadong kasong COVID, po pwede na sigurong i-relax ang enhanced community quarantine sa mga lugar na yon. Meron din siyang suhestyon na yung tinatawag na comorbidity. Kasi itong COVID-19 po ay deadly para dun sa mga meron ng existing na mga karamdaman gaya ng sakit sa puso, diabetes, respiratory problems, cancer, at isang suhestyon ay mananatiling on lockdown itong mga taong may mga ganitong sakit, kasama po yung mga kasama nila sa bahay. No? Meron ding suggestion si Secretary Dominguez na ilang mga manufacturing industries ay buksan na, pero ang tanong talaga, at wala pa naman talagang desisyon kung ano mangyayari after this 2 months sa ECQ is, paano natin babalansehin yung obligasyon ng Estado na pangalagaan ang kalusugan ng ating mga mamamayan dahil nga dito sa banta ng COVID-19 doon sa katotohanan na kinakailangan naman magkaroon ng kabuhayan ang ating mga kababayan. Siguro kung sapat-sapat ang ating kabanang bayan, hanggang hindi nawawala ang COVID-19, pagpapatuloy natin ang ECQ. Pero hindi nga po ganun. Hindi po tayo napakayamang bansa na kaya nating pakainin ng lahat indefinitely. Kaya humahanap po tayo ng balanse. Ano yung punto na hindi naman masasabi na naging pabaya ang gobyerno na pangalagaan ang kalusugan laban sa COVID-19 at yung katunayan, no, na kinakailangan naman magkaroon ng kabuhayan ang mga ating mga mamamayan. Wala pa pong desisyon, bagamat si Secretary Dominguez po ay nagbigay ng iba't-ibang mga suhestyon galing din sa iba't ibang mga pag-aaral. Isa na dyan yung pag-aaral galing sa UP School of Economics at yung mga pag-aaral na ginawa rin ng WHO at iba't iba pang mga institusyon. Opo, Secretary, dalawang tanong na lang po. Mula
ng Sunshine Radio, bubuksan po ng Marikina COVID-19 Testing Center kahit hindi daw po pagbigyan ng DOO kung papayagan daw po ito ng palapit. Well, doon sa unang tanong po, hindi ko pa po yan nadidiscuss kay Presidente. Bagamat ang pagkakaalam ko bilang isang abogado po, no, dalawa po itong kinakailangan balansehin. No? Unang-una, yung karapatan ng taong bayan na magkaroon ng confidentiality pagdating sa kanilang medical records. No? Ito naman po ay nasa saligang batas sa Bill of Rights at yan po ay kinikilala rin sa larangan ng International Human Rights Law. At ang isang kaso nga po na kailan lang nadesisyonan ay yung kaso ni Naomi Campbell, yung supermodel, na ang sabi ng UK House of Lords, maski siya isang public figure, hindi naman ibig sabihin na siya ay wala ng karapatan para magkaroon ng confidentiality pagdating sa kanyang mga medical condition. At the same time, nandiyan naman po yung police power ng Estado na kinakailangan gawin ng lahat para maiwasan ang pagkalat ng isang nakakahawang sakit gaya ng COVID-19. At dahil nga po meron ganitong kapangyarihan ng Estado, meron tayong tinatawag na kapangyarihan na mag-impose nga ng quarantine. Kaya nga po yung legal na basihan para sa ECQ ay yung kapangyarihan ng Presidente by pursuant to police powers, no, na pangalagaan yung kalusugan ng komunidad. So tingin ko po kinakailangan balansehin din yan. No? So ang aking naiisip na solusyon ay kinakailangan alam natin kung sino yung may COVID-19, kinakailangan ihiwalay sila sa general population, pero hindi naman siguro kinakailangan na pangalanan sila. No? Gaya ng ginagawa natin ngayon, we give them numbers para naman napoprotektahan pa rin ang kanilang identity. No? Pero uulitin ko po, nandiyan pa rin ang kapangyarihan ng Estado para ihiwalay sa general population yung mga tao na po pwedeng makahawa. So hindi po natin po pwedeng pigilan ng gobyerno na i-quarantine yung mga posibleng magkalat ng sakit na ito. Pero hindi pa po yan na-discuss ng Presidente at hindi ko pa rin po nakikita kung ano yung final recommendation ng IATF at tatanungin ko po kay Presidente specifically kung ano ang kanyang thoughts on this particular recommendation, kung meron na pong final recommendation ang IATF. Yung last question, can I have the last question po? Secretary Lopez? Oh, hindi ko po na yung last question po. Ang pahabol ng question. Yung sinabi ni Joyce Balanzo, katulad din po ng tanong niya sa coronavirus antibodies, yung vaccine, and then yung kay Henry Uri, ang sagot daw po ng Pangulo sa rekomendasyon na matitigas ang ulo sa NCR na hindi nagpapatupad ng social distancing, at saka yung tanong ni Joseph Morong na bakit daw po hindi dumalo sa ASEAN. Kanina po sinabi nila na umaten po ang Pangulo dun sa ASEAN. Oo. Kanina. Oo. And then si Joyce Balanzo, sinagot niya rin po yung sa SNE na inaprubahan ito ng Pangulo at naglaan po ng pondo. Well, ulitin ko lang po, no? Kung magkakaroon na talaga ng gamot o kaya vaccine, hindi na natin pag-uusapan ang kahit anong quarantine kasi tapos na ang problema. Pero habang wala pa tayong solusyon, hindi po matatapos ang problema ng COVID-19. Hindi ko po alam kung anong magiging desisyon matapos ang buwan ng Abril, pero kahit anong pong maging desisyon na yan, nandyan pa rin po ang banta ng COVID-19 habang wala pa tayong vaccine. So ulitin ko po, hahanap po tayo ng balanse doon sa obligasyon na pangalagaan ng kalusugan at yung karapatan ng mamamayan na magkaroon ng hanap buhay. At tayo po ay magdasal na talaga namang the Lord will guide our policymakers in making the right decision as far as this is concerned. Pero tayo naman po hindi nag-iisa. Ang buong mundo po, ganito po rin ang problema. Kaya nga po, bagamat matinding ating paghamon, we can learn from the experience of others. We can look to the example of China, which was the epicenter, at kung anong ginawa nila para matigil yung pagkalat at ano pong ginagawa nila ngayon, no? Post COVID-19. No? So tingin ko po, matinding paghamon, but it is not insurmountable.